po natin sa mga bisita natin ng mga foreign diplomats and consuls. Leader po ng ibang bansa or mga tao na head sa ibang bansa na nandito for business purposes, mga consuls. Ang mga consuls, yan po yung mga head sa ibang bansa na nagpupunta sa Pilipinas for business partnerships. Yan, consuls ang tawag natin sa kanila. So kung may issuean po sila ng vehicles po dito sa ating bansa, ang tawag natin sa mga yan is diplomatic vehicles. So kung 25 years na ako nabubuhay, wala pa naman ako nakikita ganyan. So blue ang clue natin dito. So nakailan na tayo? 4. Private, black, white. Public, yellow. Government, red. Diplomatic, blue. Yan lang ang clue ninyo. Para at least, in word exam, if ever man na makakalimutan nyo ano yung description talaga nila, possible, color. Mababalikan mo, color. Next. Dapat sinabi mo, color, hindi gulay. Yan, commemorative plates. So, ito naman po, yung wala sa mga basic driver's plates na meron po tayo. Car plates, vehicle plates. Kasi, itong mga commemorative plates po, ito po yung mga type of plates na hindi naman po basta-basta ini-issue ng LTO. Ito po yung mga nangangailangan pa ng approval ng ating presidente or ng ating chief executive. Sir, what if gumawa ako ng sarili ko? Pwede po ba akong mahuli? Yes. And ang minimum po na fine yan is 5,000. Minimum, ha? So, meaning pwede tumaas po yan. So, hindi yan bababa ng 5,000, pwede tumaas yan. You have the ASON, and example ito, Department of Justice. Then you also have the PNPA. So, tatandaan na, kapag commemorative plates po, binibigay yan sa mga groups, organizations, agencies, na kung saan nagkaroon sila ng isang malaking celebration. So, for example, nag 10 years yung ASON, gano'n. Nag 100 years yung isang organization, pwede silang mag-request ng commemorative plates sa LTO. However, approval muna dapat ng Pangulo po ng ating bansa or approval of the President. Ngayon, so how about po ito bago to. So may possibility na lumabas, hybrid plates. Ang clue mo naman po dito, green. So kapag may nakita ka pong green-plated na sasakyan, meaning hybrid na sasakyan po yan. Anong ibig sabihin po ng hybrid? So ito po isang sasakyan na kung saan pwede siyang gas engine at pwede siyang electric. Na kung saan kuryente, aandar. Gas, aandar. So ang tawag natin dyan ay mga hybrid vehicles. Pagkinggan lang po hybrid vehicles. So ang clue naman po na gagamitin natin dito is the word green. So, tingnan natin. Black, white, private, yellow, public, government, red, blue, diplomats, di ba? Green, hybrid, approval of the president, commemorative plates. 6 pa lang yan, ha? Huwag kakalimutan. 6 commemorative plates. Meron pang isa, yung mga maangas din. Yung tinatawag po nating vanity plates or yung tinatawag nating personalized or customized plates. Hindi po yan pwede kung ikaw lang ang gagawa ng sarili mong plaka. Diba? Minsan kapag gusto natin pagandahin yung natin, yung mga sakyan natin, gagawa tayo ng sariling plaka natin para maangas tayo tingnan, lalo na kapag yung motor mo panlaban. Pero bawal po yan. Kasi kailangan po muna yung manggaling mismo sa LTO. Kailangan po naka-record or document po yan sa LTO at sila po ang mag-i-issue yan. Ayan. Yan, for example, wow, 2021. Kahit nga A1 lang yan. Pwede, hindi lang pwede, blanco. Bawal ang blanco kasi walang pagkakaginalda ng sasakyan mo nun. So yan. Magkano ang minimum po yan? 10,000 pataas. Okay, 10,000 pataas ang pagpapagawa po ng vanity plates. I-show with unique letter, number, combination. So, nakailan po tayong type of plates? 7, no? So, black and white, private, yellow, public, red, government, blue, diplomats, green,
Hybrid. Approval of the President, commemorative. Tapos, unique vanity plates, also known as personalized or customized plates. So, question. Analyze natin siya. A vehicle is equipped with a white plate with green markings because it uses both fuel and electric motor. What classification is this? Green. That is hybrid. Vanity, anong clue? Unique. Public? Yellow. Commemorative? President. Yan ang gagawin yung clue. Ito naman. A vehicle is spotted with a white plate with red markings. Ano yan kasi? That is government. Yellow to, red, blue, black, white. No? Foreign diplomats assigned in the Philippines are issued a special plate color. Which of the following currently describes it? Ano kasi kapag diplomats? Blue. No? So, ang sagot po natin dito is bravo. White background with blue markings. Ano to? White background with green. Hybrid. How about white background with black? Private. How about white background with red? Government. So, very good po. Thank you. Ito naman. Which classification of vehicle uses a yellow plate? Yellow. That is government issued or government vehicle. So, dito naman tayo. Schedule of registration. So, ayan ha. What classification of vehicle uses a yellow plate with black markings? Tama po, government vehicle. Ay, no, sorry. Public utility vehicle. Government po is red. Sorry. Yan, tayo po ang bibig. Okay po? Yan, schedule of registration naman po tayo. Sorry, that's public utility vehicle. Pito ha, huwag kakalimutan yung pito na yan. So, schedule of registration. Una, the schedule of registration is done annually. So, meaning, kapag nabasa po natin yung word na annually, it is done once a year, yearly, isa-isa. Isa kada isang taon na nagkakaroon ng schedule of registration. Ito po, di po natin siya papahirapan. Magiging madali lang ang discussion natin dito. Kasi po, ang basihan lang po natin dito is the last 2 digits. Pag-uusapan natin yung nasa batas, yung nasa RA 4136 ng schedule po ng registration. So, tandaan mo lang, last 2 digit lang ang ating papakilaman. Sa lahat ng yan, wala na po tayong pake. Ito lang ang titignan po natin. So, for the last digit po natin, it will indicate the month kung kailan po tayo magpaparehistro. Natandaan ha, the last digit indicates kung anong month po tayo magpaparehistro. While the second to the last digit indicates kung pang ilang week. 4 na weeks lang yan, di ba? So, first week, 7th week, 3rd week, 4th week. Para malaman mo kung anong week ka magpaparehistro, dito po natin makikita yan sa 7 to the last digit. Last digit month, 7 to the last digit week. Huwag po natin pagbaliktaran. Kasi kapag pinagbaliktad mo yan, mali ka na. Okay? Kahit anong gawin mo, kung pinagbaliktad mo yan sa board, mali na po tayo. Last digit month, 7 to the last digit is the week. So, ito lang po ang gagamitin po natin. So, tingnan lang natin. Ayan o, 1, 2, 3, no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Meaning, sa batas po natin, ang pagpaparehistro dapat isang hanggang anong buwan lang? October. Hanggang October lang yan. Sa batas, ha? Siyempre, yan po ang magiging basya natin. Ayan, LTO po yan. Ayan, the 7 to the last digit, titignan po natin siya. Kung 5 po yan, 7th week ka, magpapa-rehistro. So, example, ganito ang inyong license ng ang plaka ninyo, 431. The last digit will indicate the month. The 7 to the last digit will indicate the week. So, tignan po natin. 1, ano siya? January. 3, first week. So, meaning, kung ganyan po ang
magpaparehistro ka January 1st week. So ganyan lang po. Example ba? Let's say 4, 5, 6. Ang plaka mo, what is 6? June. What is 5? 7th week. So meaning po, magpaparehistro po tayo June 2nd week. So di ba? You have 1 to 7, and tapos 8 to 14, tapos 15 to... Yan, basta 3rd week, basta 7 days lamang po yan, no? Para malaman po natin kung anong week po tayo. So yan. So tatandaan lang, ito ang magiging basihan natin for our last digit. Then ito yung magiging basihan po natin for the second to the last number. So another example po, 470. Yan, so kung 470, ano yan? October 3rd week. So kailangan na, memorize to. Madali lang naman yan eh. Kasi ito, isusunod mo lang sa number. Di ba? Alam naman po natin ang pagkakasunod ng mga months natin. Then ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So 3, 3, 2, 2. No? So please memorize this po. Para at least, bonus na to kapag lumabas. Parang bonus na siya eh. Parang bonus round na siya sa board exam. Kasi na-memorize mo lang naman to. Then also, this one. Another tip in memorization, ako kasi medyo mabilis ako mag-memorize. Another tip na ginagawa ko, hindi ko lang siya minimemorize yung January, February. No, parang try to capture the photo, ganun. Kasi nag-aaral ako, nag-practice ako, kapag nag-quiz kami, ibig na alalahanin ko yung nakasulat, alalahanin ko kung saan siya nakapwesto. Dito ko sinulat yan eh. And kasi very board exam, gano'n din yung naalala ko, na parang pinipicture ko siya sa isip ko, na ano kasi yung tsura na ito, ganyan. Yan, so ganito din, try nyo din siyang i-memorize sa isip ninyo. And ang sabi ko kanina, ang basihan lang, is the last digit and the second to the last digit. Kasi hindi na natin ginagamit yung mga alphanumeric nila. Okay, hindi na natin ginagamit yan. So ito dati, 2023, July. And papalik sa panahon natin, ginagamit yan dati. Okay, titignan nyo yung first letter para malaman kung saan unang na-rehistro. And so dyan mo yung makikita. Pero ngayon po, hindi na po natin itong ginagamit. Pero dati, ginagamit po natin yan. Pero ngayon, sa panahon natin, hindi na applicable to. Talagang basihan na lang po talaga natin. Is the second to the last digit at saka yung last digit natin. So, not applicable na po to. Pero yan, at least may nakita ko pa din kapag binigay ko yung PowerPoint sa inyo. So, sige. Traffic signs naman po tayo. So, what are traffic signs? So, kapag sinabi po natin traffic signs, ito po yung mga signages na nakikita po natin sa kalsada, na madalas, na nasa gilid po ng mga dinadaanan po natin kalsada. And their main purpose po is to provide or convey information to drivers. Maghatid po ng info sa mga makakakita. Kasi po, in a traffic signs, madalas, wala naman pong words or explanation yan. As in, ang makikita mo lang, yung sign lang, yung symbol lang. Pero, they provide or they convey information to passing drivers. Sa mga driver o sa mga sasakyan po na dumadaan. So mamaya, gawin mo rin clue dito is yung shape po nila. Kasi may makikita kang usual triangle, tas triangle na baliktad o kaya bilog. May mga indication din po yan. Kung anong klaseng traffic signs po sila. Ulitin lang natin ha. Kapag sinabi po natin traffic signs, eto po yung mga makikita po nating signages sa gilid po ng kalsada na nagbibigay po ng information sa atin kahit wala pong explanation na nakalagay. Example po, yung tinatawag nating danger warning signs or yung tinatawag po nating caution signs. So ano po ang clue na gagamitin po natin dito? The word hazard. Okay, tatandaan niyo po yan ha. Ang gagamitin po natin clue dito is the word hazard. Then, ano ba yung isang indication na warning signs yan or danger warning signs yan or caution signs? Madalas po, triangle sila na maayos. Yan, 90 degrees na triangle po sila. So yan po ang mga example natin
ng danger warning signs. So ano po ang ibig sabihin kapag may danger warning signs ka na nakita sa kalsada? Or ano po ang ibig sabihin kapag may nakita po tayong caution signs sa kalsada? Ang ibig sabihin po niyan, meron pong possible danger or hazardous situation or condition doon po sa lugar na pupuntahan po natin. So madalas kaming makakita po niyan kapag for example, accident-prone area yung lugar. Makikita mo doon. Triangle na ganyan, tapos nakalagay, accident-prone area. Ulitin ko lang po ha, kapag danger warning signs or caution signs po, indication po yan na meron pong hazardous situations, meron pong dangerous situations doon po sa lugar na pupuntahan po natin. So yan, example, may traffic lights sa pupuntahan mo, sleepy road, madulas yung kalsadang pupuntahan mo, may roundabout. So those are examples of dangerous warning signs. Ang clue po natin dito is the word hazard. How about regulatory signs? Ang regulatory signs naman po, ang itsura po ng mga yan, bilog naman. Ang danger warning signs po, triangle na maayos. Ayan. How about regulatory signs? Sa regulatory signs naman po, bilog. Pero not all the time po ha. So not all the time. As a general rule, ito lang yan. So ano naman po ang regulatory signs? Ang mga regulatory signs naman po, they impose legal restrictions. Ano pong ibig sabihin yan? Pinaparating po sa atin kung ano po yung mga bagay na hindi po natin pwedeng gawin. Okay po, ulitin ko lang ha. For regulatory signs po, pinapaalam po sa atin kung ano po yung mga bagay na hindi po natin pwedeng gawin. One good example po is this one. Ano kasi yan? No? U-turn. So meaning, hindi ka pwedeng mag-U-turn. Impose legal restrictions. Hindi mo yan pwedeng gawin. That is a regulatory signs. Pinapaalam sa atin kung ano yung mga hindi po natin pwedeng gawin. Impose legal restrictions. So ano ang gagamitin clue kasi for danger warning signs? Hazards. For regulatory signs, restrictions. Next. Ito naman. Mandatory signs. So ang mga mandatory signs naman po, triangle na baliktad ang kanilang symbol. Then, these are specific rules to follow. So anong ibig sabihin yan? Mandatory na eh. Meaning, eto po yung mga bagay na kailangan naman po nating sundin. We need to follow. So, sa regulatory signs, eto yung mga bagay na hindi natin pwedeng gawin. Restrictions. Sa mandatory signs naman po, eto naman yung mga bagay na kailangan nating sundin. Follow. So, simplihan po natin siya. Ito yung summary yan. Danger warning signs, triangle na maayos, hazards. Regulatory signs, bilog, restrictions, hindi pwede gawin.